Praise God. Hallelujah. So tunay na napakabuti po ng Diyos. Siya po ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? So, salamat po sa buhay ng bawat isa. So kung mapapansin niyo po, nagkaroon po ng transformation ang ating church. Diba? So, purihin natin ang Panginoon sa provision ni Lord. Diba? Take it din sa participation ng bawat isa. So, bawat isa po sa atin nagkaroon dito ng bahagi. Diba? So, at na-appreciate po natin ang pakikibahagi ng bawat isa. So, tuloy-tuloy lang po ang ating pagkakaisa para po sa patuloy na pagbabago po ng ating bahay sambahan. So baka magulat tayo, next week, may nabago na naman. Amen. Ganyan tumino si Lord eh. Magugulat na lang tayo ba? Bago ba? Yung iba nagulat. Di ba? Sino po ang hindi nagulat? Siguro yung nakakita sa picture, hindi nagulat. Di ba? Yung nasa GC kasi dapat pala next week, huwag muna na sa mga susunod, huwag muna natin pipicturan para talagang magulat. Surprise talaga no? So, nakita natin kung paano kumikilo si Lord. So, alam niyo po mga kapatid, dito sa nakikita po nating mga pagbabago o mga nagagawa po natin, masasabi po nating achievement po ng bawat isa sa atin ito. Diba? Yung ang ating church po, sa pamagitan ng ating pong pagtutulong-tulong, ito po ay, kumbaga masasabi natin, nagagawa po natin kung ano yung mga kailangan pa natin gawin. So, achievement po ng bawat isa sa atin yan. Tama? Si Lord ang nag-provide na naglagay sa puso natin, pero achievement po ng bawat isa sa atin. Dahil tayo po ay humahakbang sa kung ano ang ipinapagawa ng ating Panginoon. Tama? So, achievement po natin yan. Kaya, palakpakan mo una si Lord. Tama? Pangalawa, palakpakan mo rin ang sarili mo. Kasi may bahagi tayo dito. Amen. So, purihin natin ang Panginoon. Ang pinakamataas na papuri at karangalan ay walang iba kundi sa Diyos. Amen? So, dito po natin makikita mga kapatid. Bagamat may mga nakikita po tayo mga pagbabago, masasabi po natin achievement na nagagawa po natin, dito po sa ginawa po natin sa ating church, may mga achievement po tayo dito. So, nakikita natin ang unti-unting bunga, di ba, ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba, yung tayo po ay may kagalakan na may paayos po ang ating bahay sa bahay. Kasi kung hindi naman po para sa Panginoon natin ito gagawin, ay wala pong kagalakan sa puso natin. Tama po ba? Ay kung ito po ay gagawin nila po para sa akin, naniniyak ko. Lahat po tayo dito magpo-complain. Para may pastor lang naman yan. Baka mamaya dyan tumira si pastor. Ay magpo-complain po tayo. Pero kung ito po ay ginagawa po natin para sa Panginoon at ito po ang talagang nakikita natin para kay Lord to, mga kapatid, talagang gagawin po natin to with a joyful heart. Tama? Yan po ang katotohanan, kapatid. Basta't ginagawa po natin ang mga gawain ito para sa Panginoon, kapatid. Ano man ang makita po natin na pagkukulang ng iba, basta ako para kay Lord to. Kaya ibibigay ko ang dabis ko kasi para kay Lord. Hindi ko naman ito gagawin para sa kanila. Tama? So yan po ang dapat na makita po natin. Yan po ay pagpapakita na tayo po ay talagang nagbubunga. Amen? Nagbubunga po tayo. So ito po ang isang malaking katotohanan, mga kapatid. Sa mundo, kapag pinag-usapan po o ang sukatan ng mundo sa achievement o sa pagiging mabunga ay walang iba kundi ang achievement. Tama? Pag tinignan nila ang isang tao, para masabi nila na ito ay successful sa buhay dahil sila ay maraming nakamit na achievement sa mundo ito. Diba? Ay professional yan. Kaya successful ang buhay niya. Maaring sa mundo, yes. Sa sukatan ng mundo. Pero, sa pamantayan ba ng Diyos, ang mga tao ba na ito ay tunay na mabunga. Tunay na matagumpay. Diba? Kasi pag tinignan po natin, ang pamantayan ng mundo at ang pamantayan ng Diyos, napakalaki po ang pagkakaiba ng kanilang pamantayan. Sa pamantayan po ng mundo, nakabase lamang po tayo, mga kapatid, sa kung ano ang nakikita po natin sa pisikal na kalalagayan o sa estado ng buhay ng isang tao para masabi po natin na siya
ay mabunga at matagumpay na tao. Tama? Pero sa pamantayan po ng Diyos, hindi po dyan nakikita. Kundi sa inner. Kundi sa kung ano po ang inilalabas o ang nakikita ng Diyos sa puso ng isang tao. So hindi po doon, mga kapatid. So yan po ang isang malaking katotohanan. Pagsasukatan po ng mundo, doon po talaga sa kung ano yung nakikita ng marami. Diba? Pero iba po ang pamantayan ng Diyos. Pero dyan po tayo gustong i-remind ni Lord, mga kapatid. Sa araw na ito, o sa pag-aaral po natin ngayon, ang reminder po sa atin ni Lord, na ang tunay na pagiging mabunga o the real fruitfulness not comes from our effort. Tama? Naniniwala po ba tayo doon? Kasi maraming tao hindi. Nagsikap siya sa buhay. Kaya ganyan ang narating niya ngayon. Nagpagal siya sa kanyang pag-aaral, kaya ganyan ang narating niya ngayon. Which is tama naman eh. Hindi naman masama na tayo ay magsikap sa buhay, magpagal sa ating pag-aaral para maabot po natin ang ating mga ninanais. Di ba? Pero tandaan po natin kapatid. Real fruitfulness not comes from our effort. Tama? But from staying connected to Christ. Amen po ba doon? Hindi sa ating mga effort, kundi sa pananatili po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi maraming tao ngayon, mga kapatid, naging successful ang buhay pero hindi po nanatili kay Jesus. Tama po ba? Successful po ang buhay nila sa mundo ito, pero ang relasyon po nila sa ating Panginoong Diyos ay wala. Hiwalay. Pero inaakala po ng marami ng mga tao dito sa mundo na, uy, napaka-successful ng buhay ng tao na yun. Pero para sa Diyos, ang buhay ng tao na yun ay isang malaking failure. Amen? Kasi hiwalay po sa Kanya eh. Di ba? Kasi alam ng Diyos na kahit gaano tayo ka-successful dito sa mundo na to, pero kapag hiwalay tayo sa Kanya, wala rin patutunguhan lahat, wala rin kabuluhan ng lahat. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So yan po ang sukatan ng mundo. So medyo mainit po ngayon, no? Huwag na po natin lalagyan yung mga electric fan kasi parang nakakapanghinayang butasan yung mga pader. Makinis. Di ba? Sa tiis na lang po tayo, siguro, aircon lang ipapakabit natin dito. Hallelujah! Di ba? Si Lord na po provide po niyan. Gagamitin lang tayo. Handa ka bang gamitin ni Lord? Kung ayaw mo paggamit kay Lord, gawin na lang sa aircon, yung ayaw, dito na lang sa labas makinig. Di ba? So, gusto po natin ng aircon, magpapagamit po tayo kay Lord. Kasi alam niyo po mga kapatid, ito po ang maganda. Pag nakita natin, na tayo, pag nakita ng Diyos, that we are willing, mga kapatid, we are willing to use with God. At gamitin ng ating Panginoon, mga kapatid, i-bless ka niya. Tama po ba? Kasi paano magagamitin ni Lord kung hindi kanya pagpapalain sa aspeto kung saan kanya gagamitin? Tama? Kaya kung gusto po natin na gamitin tayo ni Lord dito po sa ating bahay-sambahan ito, ay maayos natin yung talagang buong-buo, lahat ng pangangailangan ito maayos po. Kung gusto po natin na pagpalain po tayo ni Lord, kailangan sabihin mo, Lord, willing ako na gamitin mo ako sa simbahan na to. Amen. Amen. Di ba? Willing ha? Willing. Hindi yung napipilitan lamang. Kundi willing tayo kasi alam natin na Lord, makapagbibigay ng kagalangan ko sa iyo, at the same time, mapagpapala mo pa ako. Diba? Yun kasi ang talaga sukatan ng pagpapala. I-bless tayo ni Lord para tayo ay maging pagpapala din sa marami. Amen. Diba? Kaya nga, mas maganda na tayo po ay nakakapagbigay kaysa tayo po ay tumatanggap. Tama? Kasi pag tayo po ay nakakapagbigay, ibig sabihin, i-bless po tayo ni Lord. Amen? Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa. So nakita po natin, no? Dahil sa pagtutulong-tulong po natin, napagpala din po natin yung ginamit ni Lord para magbigay ng kanyang talento dito po sa ating bahay-sambahan. Kaya so napagpala din po natin sila. Kaya pinagpala po ang ating church, tayo po ay natuwa, nagalak po tayo, nasiyahan po tayo sa naging resulta po ng ating po church. At the same time, napagpala naman po natin, nagkaroon din po ng kasiyahan yung tao na ginamit po ni Lord dito. Kaya kasi naging bahagi din po tayo para pagpalain sila. Nasa ganun lang po eh. Ganun po pagka para kay Lord, laging give and take tayo pag para kay Lord.
So ganun lang po ang gusto ni Lord. So dito po natin ituloy ang ating pong pag-aaral. Slides po. Balik po. Yan. Dito po muna tayo mga kapatid. Dito po ang ating pong main verse sa umagang ito. Sabi po dito, sa aklat ni Juan, ang kabanata po ay sa 15, ang talata po ay sa talatang 5. Sabi ng salita ng Diyos, ito po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. So pinagpala po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan salita. Hayaan po natin na ito po ay kumilos sa ating mga puso. Amen? Tanggapin po natin ito ng may kagalakan at pananabik. Maging handa po lagi ang ating puso maging bukas na tanggapin ang kanyang mensahe sa umagang ito. Amen? So ito po ang title natin. Okay, kapatid, basahin mo naman lakas. Sagana ang bunga pag na kay Kristo. Amen. Sagana ang bunga pag na kay Kristo. Diba? So, diyan makita natin, ano yung observation natin dito sa talata? Pakibalik po, pastor, po sa verse po natin. Tingnan po natin, ano yung observation po natin dito sa talata natin. Sabi dito ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ano pong observation natin dito? Yung napakasimpleng observation na makikita po natin dito. Ang napakasimpleng observation po na makikita po natin dito, yung pananatili po kay Kristo, ang tanging paraan para ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay natin lahat dito ay maging mabunga. Tama po ba? Amen. Ibig sabihin, ang contrast naman ito, dahil hindi mananatili kay Kristo ang isang tao, hindi naman magiging mabunga ang kanyang buhay. Tama? Una kasi makikita natin, dahil sa pananatili natin kay Kristo, magiging mabunga ang buhay natin. At yung contrast nito, pag hindi naman tayo nanatili kay Kristo, hindi mabubunga ang buhay natin. Now kapatid, ano ang pipiliin? Mabungang buhay? O yung buhay na walang nakikitang buhay? Amen. Nakita po natin ang sikreto. Simple lang. Stay connected to Jesus. Tama? Kasi kung gusto po natin, i-desire po natin sa buhay natin na tayo magkaroon ng mabungang pamumuhay bilang Kristiyano, lalo po ito ang bilang Kristiyano. Mga kapatid, kailangan po we are stay connected to our Lord Jesus. Hindi po tayo hihiwalay sa Kanya. Kasi simple lang po. Simple lang po ang ating talata ngayon. Hindi magbubunga ang buhay natin kung hiwalay tayo kay Kristo. Now, Pastor, ano ba ang basihan para makita na ang buhay natin ay nagbubunga? Simple lang po. Minsan, ang dami po natin tinitiis na pagsulat. Minsan tayo ang pinupunsiya ng kaaway pag nagbubunga tayo. Tama? Pansinin po natin to, yung napakasimpleng illustration. Ang isang puno, kapag walang bunga yan, hindi pagtsatsaga batuhin yan ng mga bata. Kasi wala na silang makukuha ang bunga eh. Tama po ba? Amen. Sayang ang kanilang pagod, malalim na doon, dahon. Hindi nila makakain yun. Pero ang isang puno, na hitik ang bunga, yan po ang pinagtsatsaga ang batuhin. Diba? So ganun po ang kaaway. Kapag nakikita po ng Diyos na nagbubunga ang ating buhay at ating paglakad bilang mga Kristiyano, mga kapatid, mag-expect ka sa buhay mo, aatakihin ka ng dyablo. Tama? Patuloy kayong pararanasin ng mga pagsubok sa buhay. Kasi nakikita niya nagbubunga ka at gusto niya yung mga bunga na yan ay unti-unting malagdag hanggang sa maubos. Diba? Pero dahil nananatili kay Kristo, nalalagdag mga bunga na papakinabangan ng mga tao, pero tayo naman patuloy na magbubunga pa rin. Hindi mauubusan ng bunga. Kasi nakakonect po tayo.
Diba? Kasi tayo po ay inanhin tulad ng ating Panginoong Kristo sa mga sanga. Na kung saan, kapag ang sanga nahiwalay sa puno, hindi na ito magbubunga. Tama? Mawawalan na po ng bunga ang mga sanga na hiwalay sa puno. So ano yung lesson na makikita po natin dito? Una, na makikita po natin lesson dito. Yung dapat po makita po natin. Una, our need to abide in Christ. Yung pangangailangan po natin na makapanatili po sa ating Panginoon sa Kristo. So una, tingnan po natin. Abide in Christ brings life. Bakit kailangan natin manatili kay Kristo? Kasi ang sabi dito, abide in Christ brings life. Na kapag tayo nananatili kay Kristo, mananatili kang buhay. Tama? Ang lahat ng nananatili kay Kristo, ang sabi sa salita ng Diyos, hindi mamamatay. Yung physical, hindi physical po yun kundi sa ating spiritual. Bakit po? Bakit kaya? Bakit ang lahat ng nananatili kay Kristo ay hindi makakaranas ng kamatayang spiritual na yan? Diba? Dahil si Jesus ang source ng buhay. Ang sabi nga John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Kaya kung gusto mo na manatili ang buhay mo at tumanggap ka ng buhay na hindi mawawala, manatili tayo kay Kristo. Sapagkat siya lang ang source ng kinakailangan po natin buhay. Ngayon kung gusto rin natin na manatili ang mga bunga sa ating buhay, manatili po tayo nakakonect sa Panginoon. Diba dito, ginamit kasi ni Jesus dito Napakaganda ng ginamit niya po dito na paglalarawan. Ang ginamit niyang paglalarawan dito ay ang puno na kung saan mayroong mga sanga. Na walang ibang puno kundi ang ating Panginoong Kristo. At ang mga sanga ay tayo. Diba? Naniniwala ka ba na ikaw ay isa sa sanga ng ating Panginoong Kristo? Kasi kapatid, kung hindi ka naniniwala, hiwalay ka kay Kristo. Dapat maniwala lagi tayo. At i-desire lagi natin na tayo ay sanga na nakakonect sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So tayo ay tulad ng sanga na hindi magbubunga o hindi mabubuhay kung tayo ay hiwalay sa puno. Amen? Ibig sabihin, kung hiwalay tayo kay Jesus, huwag tayo mag-expect ng bunga. Tama po ba? Kasi hiwalay tayo sa puno. Bakit tayo mag-expect ng bunga? Kung hiwalay naman tayo sa puno. So kaya para manatili po tayo nagbubunga, let us stay connected to the vine. Diba? At walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So a life connected to God is like a tree planted by near in river. So ang buhay daw po natin, mga kapatid, na konektado sa Diyos ay katulad po ng isang puno na malapit sa batis. Tama? Sa tingin niyo po, ano ang magbubunga o ano ang mabubuhay? Ang puno na nakatanim sa malapit sa ilog o ang puno na nakatanim sa disyerto? Huwag lang cactus kasi cactus kahit nasa disyerto, magbubunga yun. Halimbawa, ito na lang, ang isang mangga na nakatanim sa tabi ng ilog at ang isang mangga na nakatanim sa disyerto. Ano po ang mabubuhay yun? Yung nakatanim sa tabi ng ilog kasi sagana ang tubig. Kaya kung gusto po natin na manatili po tayong buhay, lumapit po tayo o maging connected po tayo sa saan? Sa tubig na nagbibigay ng buhay. At walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya ang tubig na nagbibigay ng buhay. Now kapatid, ito ang magiging observation po natin. Ito po ang magiging life reflection po natin. Are you abiding in Christ daily? Nananatili ka ba kay Kristo daily? Araw-araw ba nananatili ka kay Kristo? O baka every Sunday lang? Diba? So alam niyo po, dapat ang pananatili kay Kristo hindi every Sunday lang. Ang pananatili kay Kristo dapat daily. Araw-araw, tayo po ay nananatili sa ating Panginoon Kristo. Through prayer. Nananatili ka ba kay Kristo? Daily talagang may prayer life ka? O kapag may prayer meeting lang?
Di ba? So daily ba talaga meron ka talagang devotion sa Panginoon? Daily ba talaga nakakapagbasa ka ng salita ng Diyos? Daily ba may fellowship ka sa Panginoon? Yan po isang self-reflection po na titignan natin. Kasi sabi natin, gusto natin maging mabunga, mga kapatid. At para maging mabunga po tayo, kailangan manatili po tayo sa ating Panginoon Kristo, hindi once a week lang, kundi 7 days a week. Diba? Dapat araw-araw na nanatili po tayo sa ating Panginoon Kristo para tayo ay tunay na magbunga. Kasi kung once a week lang, hindi po tayo magbubunga ng sagana. Diba? Kasi kulang po kulang ang nutrients na makukuha po natin. Diba? So kaya dapat ganun po ang gawin po natin. So stay connected to Christ because He is the source of your strength. Stay connected to Christ because He is the source of all the nutrients na kailangan natin para magbunga tayo bilang Kristiyano. Tama? Kasi yung puno na yon, siya ang kukuha ng nutrients sa lupa. Tama? Hindi naman yung sanga eh. At si Jesus bilang puno, siya ang kumukuha ng nutrients. At siya ang nagpo-provide ng nutrients para tayo ng mga sanga ay maging mabunga. Diba? Kasi sa puno po tayo kukuha, hindi naman basta lang pupununin ang sanga, ihahagi sa lupa at makakakuha ng nutrients. Kailangan connected talaga sa ating Panginoon sa Kristo. So yun po ang dapat na makita natin una, self-reflection natin. Sa araw-araw ba ng buhay natin, tayo ay nananatili sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi nag-desire po tayo. At sabi po natin kanina, nung nagtanong tayo dito, na gusto mo ba na maging mabunga ang buhay Kristiyano mo? Sabi natin, yes. Simple lang po. Simple lang po ang tinuturo sa atin ngayon. Stay connected or abide Christ daily. Through prayer, through His Word, and through fellowship with Him. Diba? So yun ang pala ang paraan. Simple lang ang paraan. Wala nang kung ano-ano pang paraan. Daily. Kahit nasaan ka, pwede ka mag-pray. Diba? Magbigay ka ng oras para ikaw ay makapanalangin. Magbigay ka ng oras para ikaw ay makapagbasa ng salita ng Diyos at magbigay ka ng oras na talagang ikaw may fellowship sa Panginoon. Diba? Kasi pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at tayo ay nananalangin, nagkakaroon na po tayo ng fellowship sa Diyos. Nakikipag-usap po tayo sa Kanya. Alam niyo, hindi naman natin dapat gawin komplikado ang pag-pray. Pag tayo mag-pray kay Lord, hindi po yung parang nag-pray tayo ng opening prayer. Hindi po ganon. Yung bang simpleng makipag-usap lang tayo, Lord, alam mo ba sa umaga na to? Ang dami kong pinagdaanan. Lord, alam mo ba kanina, may nangyari sa akin na ganito. Pero salamat, Lord, kasi hindi ko pinabayaan. O, di ba sa mga simpleng pakikipag-usap po natin kay Lord, nagkakaroon na po tayo ng magandang fellowship sa Kanya. Di ba? So, ganun lang po, wag po natin gawing komplikado ang pag-pray. Nakakala natin, pag mag-pray tayo kay Lord, dun sa quality time natin, yung para tayo mag-pray ng opening prayer, hindi po. Sa kung paano lang, ano ang gustong ilabas ng puso mo para kay Lord, para makipag-usap sa Kanya, ganun lang po ang prayer. Simplihan lang po natin. Di ba? Para makapag-pray po tayo lagi kay Lord. Pangalawa, na dapat po natin makita, the fruitfulness that comes from dependence of Christ. So ano naman ngayon yung fruitfulness na meron sa pananatili po natin sa ating Panginoon sa Kristo? Dependence on Christ leads fruitfulness. So makita natin, sabi dito sa talata po natin, sabi dito, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Tama? So ang pananatili pala kay Kristo, ito ang nagbubunga ng sagana. So fruitfulness, ano ba yung fruitfulness? Fruitfulness is not about our ability or work, but about Christ working through us. So yun pala yung pagiging mabunga. Hindi dahil tayo ay may ginagawa, hindi dahil tayo po ay talagang may gumagawa tayong mga effort na tulad nito, kundi dahil nananatili nga po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. At dahil sa pananatili nga natin sa ating Panginoon sa Kristo, nakakapag-pray tayo. Nakakapag-devotion po tayo. Tama? Kasi ang hindi po nananatili kay Kristo, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag napapansin po natin sa ating sarili, na yung prayer life po natin at yung pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, unti-unti po tayong
papalayo tayo sa ating Panginoon. Tama? Posible pong mangyari sa buhay natin yan, mga kapatid. Maging aware po tayo na baka mamaya tinatatamaran na po natin buksan ang ating mga Bible pag nasa bahay tayo. Na baka mamaya sa loob ng isang araw, lumilipas ang buong maghapon, hindi man lamang natin nakakausap si Lord. Natatapos ang buong maghapon, natatapos ang ilang isang linggo, hindi man lamang natin nababasa ang salita ng Diyos. Amen? Nangyayari po yan. Maging aware po tayo na. So pag ganun po ang nangyayari, ibig sabihin, ang ating po connection kay Lord ay palayo ng palayo. Baka malobat po tayo. Tama? Kaya dapat, lagi po natin i-design sa bawat araw, kapag feeling natin, parang tinatawag ako magbasa ng salita ng Diyos, parang tinaatod ako kapatid, mas lalo kong magbasa. I-condition mo sa rin mo. Yung antok, kaya mo ipagpagyan eh. Tama? Yung antok, kaya ipagpagyan pag gusto po talaga natin gawin ng isang bagay para sa Panginoon. Amen. So yun lang po. Kailangan, ito po yung effort na maganda para magbunga tayo. Hindi po yung effort na tayo po ay talagang gagawa ng gagawa para, ito, gagawin ko to para kay Lord. Dapat makita ni Lord na ganito, hindi po ganon. Kundi yung effort na gusto makita po ni Lord, nag-effort po tayo para makipag-liig sa Kanya. Para magbigay ng oras sa pananalangin sa Kanya. Yun po yung effort na talagang magbibigay sa atin ng bunga. Hindi po yun kung ano-anong effort na inaakala po natin. Na kailangan siguro maging parte ako ng ministry na yon para ako ay magbunga. No, hindi po. Kahit maging bahagi tayo ng kahit ano-anong ministry dito sa loob ng church, pero wala po tayong effort sa pag-pray para magbigay ng prayer life po natin sa Panginoon. Pero wala po tayong effort sa pagbabasa ng salita ng Diyos, maniwala ka kapatid. Isang araw na ayaw ka sa ministry na inaakala mo na magiging dahilan para magbunga ka. Tama? Kasi hindi po ministry ang magbibigay ng pagbubunga sa isang tao. Si Kristo. Tama? Kaya para magbunga po tayo, mga kapatid, huwag po tayo manatili sa ministry. Hindi ko sinabi kung mali sa ministry, ha? Huwag po manatili lang sa ministry. Mas manatili po tayo sa ating koneksyon sa ating Panginoon. Maniwala ka. Baka ikaw ang magbunga dyan sa ministry at maging kagamit-gamit ka. Amen. Amen. Now, ano ba yung mga bunga na ito na dapat natin makita? Ano yung mga bunga na ito? So, ito po makita natin. When we depend on Christ, we bear fruits that glorifies God. Ay, yung mga bunga pala na yun, dahil sa pananatili po natin kay Kristo, yung mga bunga pala na yun, ay makakapagbigay ng karangalan sa Diyos. Nakakapagbigay po ba tayo ng karangalan sa ating Panginoon? O maaaring nagiging katisuran po tayo sa marami. So kapag ang bunga po na nakikita sa atin, mga kapatid, ang bunga na nagbumula sa Panginoon, magbibigay ng karangalan sa Diyos. Hindi po para mas lalo nilang sabihin, ay, ganun pa, Kristiyano pa naman. Di ba? So lagi na po natin narinig yan. Simple naman ang sinabi ni Apostol Pedro. Ganito lang naman kasi yan eh. Simple. Ang sabi doon, sa John chapter 14, sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 16, ang sabi doon, na kung tayo ay nakakaranas, o sabi, huwag tayo magtaka sa mabibigat na pagsubok na ating kinakaharap o nararanasan. Kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagtitiis ngayon, bunga, ito po ha, bunga ng ating pagsunod sa ating Panginoon Kristo dapat mong ikagalang. O di ba? Kung pinapersecute ka ng marami, dahil sa patuloy na pagsunod mo sa ating Panginoon Kristo, dapat ikagalak mo yan. Di ba? Kasi meron pong mga tao, mga unbeliever, na persecutin po nila ang Kristiyano kahit na hindi naman gumagawa ng pangit sa paligid. Halimbawa, yung tayo ay nakita nilang laging nag-worship kay Lord, pagtatawanan po nila tayo, pagkain po nila tayo. Yung maririnig nila sa atin na, God is good all the time. Praise the Lord. Di ba? Pagtatawanan po tayo ng mga tao. Yung paghahari ko yan ako, naranasan ko dati. Meron akong isang barkada doon sa Pantinan na pinagtatawa niya, ang tawag niya sa hallelujah, yung sa laro ng kabayo, yung high alay. Alam niyo po yun, yung sa laro ng isang karera ng mga kabayo, sa high alay na yun. Di ba? Ang tawag niya sa hallelujah, high alay. Grabe niya.
pagtawanan ang mga papupuri po natin sa Diyos. Kaya nakita niya ako, papunta ako sa church, at sabi niya, oh, pre, papunta ka naman sa church, mag-high-alay ka, no? O, di ba? Sa ganun po ang mga simpleng pangalit. Dahil nakikita nila tayo ay sumusunod sa Panginoon. Pero sabi din ni Apostol Pedro ganito, pero wag naman sana na sila ay magdusa dahil sa sarili nilang kagagawan. Dahil sila ay mamamatay tao, magnanakaw, nakikiapid. Diba? Kung sabihin man ng mga tao na Kristiyano pa naman yun. Tapos nakita nila, kaya lang, ganito naman ang ugali. Ayun po ay mga pangudya, baka maaaring may nakikita po sila sa atin na hindi naman pala kaaya-aya sa panahon nila at naapektuhan ang ating pagiging Kristiyano at ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Di ba meron pong two kinds of persecution. Una, dahil sumusunod tayo kay Kristo. Pangalawa, dahil nakikita po ng mga tao na tayo, church na church, puri tayo at puri sa Panginoon, pero ang buhay natin maaaring hindi pala nabago. Tama? Kaya sinasabi po ng marami, ano ba yan? Every Sunday pa naman nasa church, pero bakit ang gaspang ng ugali niyan? Di ba? So maaari po natin marinig sa unbeliever yan. At hindi po namin sila masisisi kung makitahan nila tayo ng gano'n. Baka maaaring nasa atin pala talaga ang kailangan itama. Amen. So kaya yan po ang isang warning. Kaya sabi nito, when we depend on Christ, we bear fruits that glorifies God. Diba? So yun po ang bunga na dapat makita. Fruits that glorifies God. So ito yung fruits na yun. Let's slide po. Amen. Sabi dito, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Nakita ba tayong pag-ibig? Baka pag-ibig lang natin sa pamilya natin. Dapat pag-ibig una sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa kasunod. Tama? So kailangan makita po talaga na tayo ay may pag-ibig una sa Diyos. Kaya natin ginagawa ang lahat ng ito dahil may pag-ibig po tayo sa Diyos. Diba? Katulad ng sinabi ko po kanina, na kaya tayo po ay talagang masaya na nakapagbibigay po sa mga pangangailangan ng ating church dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Tama? So ganun po yun, dahil may pag-ibig po tayo sa Diyos, mga kapatid. So yan po dapat makita. Pag-ibig sa kapwa. Iniibig mo ba yung katabi mo? Kaya yung mga may asawa, baka mag-away, baka mamaya magkamali ng sagot. Diba? So iniibig ba natin yung kapitbahay natin? Iniibig ba natin yung mga tao na nagpe-persecute sa atin? Diba? So yun po ay talagang, sabi ni Jesus kasi, ibigin natin kahit ang ating mga kaaway. Which is napakahirap gawin. Diba? Sa kalalagayan po natin bilang tao, mahirap po talagang gawin. Pero dahil nasa atin po ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, makakaya po natin. Kasi yung pag-ibig po na ito, na tinutukoy dito, hindi po ito yung pilay lang na kung sino lang yung gusto po natin mahalin. Kundi pag-ibig para sa lahat. Tama? So may kagalangan ba tayo? Hulugan ng kagalangan ng ating puso. Diba? Pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ito katapatan, napakahalaga po ito. Katapatan po natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Katapatan po natin sa bawat gagawin po natin. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. So ito pala yung mga bunga na makikita sa isang tao na connected kay Jesus. Tama? So ngayon, para sa self-reflection ulit natin, titignan natin sa sarili, kasi tayo lang makakasagot sa sarili natin dito eh. Lord, saan ako nagkukulang dito sa bunga ng Espiritu na to? Kasi maaaring may isa dyan nagkukulang tayo. Tama? Hindi ibig sabihin nun, hindi tayo connected kay Jesus. Baka maaaring mas palalimin pa natin dapat ang ating debosyon sa ating Panginoon. Kasi nagkukulang tayo. Lord, nagkukulang ba ako sa pag-ibig ko sa aking kapwa? Nagkukulang ba ako, Panginoon, sa pag-ibig ko sa aking mga kapatid sa pananampalataya? Lord, nagkukulang ba ako sa pag-ibig ko sa iyo? Diba? Lord, nagkukulang ba ako sa pag-ibig ko sa aking pastor? Lord, nagkukulang ba ako sa pag-ibig ko sa aking pamilya? Lord, kung saan ako nagkukulang, please Lord, punuan mo to. Diba? Kasi hindi naman natin kaya punuan sa sarili natin. Si Lord ang mapupuno, kaya hindi mo kayo. Nagkukulang ka ba sa kagalangan?
Baka laging problema na lang ang laman ng isipan mo. Hindi mo na magawang umiti. Na pag nasa lubong ka ng tao sa paligid mo, makikita pasan mo ang buong daigdig. Di ba? So kailangan makita pa rin lagi tayo na may kagalakan. Nagkukulang ba tayo sa pagtsatsaga? Di ba? Kukulang ba tayo sa kabaitan, sa kabutihan, sa katapatan, sa kahinaunan? Di ba? So kung saan po tayo kukulang sa pagpipigil sa sarili po natin kayo. Maaring meron po sa mga bunga ng Espiritu na ito na nagkukulang tayo. Pero hindi po nangangahulugan na hindi tayo connected kay Jesus. Ang kailangan lang po, patuloy po tayo mas magpakalalim pa sa ating Panginoon. Para kung saan man po tayo magkukulang, pupunuin po yan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, yung mga fruit of the Spirit na yan ang mga evidence na tayo, ang buhay po natin o tayo, ay pinamumuhayan o pinamumunahan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tama? Na ang buhay po natin ay kaisa ng buhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya kailangan po pala, mahalaga pala talaga na makita sa buhay natin bilang mga Kristiyano ang bunga ng Espiritu. Hindi po pwedeng hindi makikita sa atin yan. Kasi yan pala ang ebidensya na tayo ay nananatili talaga sa ating Panginoon Hesus Kristo. So dependence on Christ empowers us to do His works. Ano ba yung word ni Jesus? His mission. Na kaya pala matyaga tayo sa ating mga misyon, sa ating mga paghayo, kasi ini-empower po tayo ng ating pananatili sa ating Panginoon Hesus Kristo. Diba? Kaya pala ang tiyaga natin sa ating mga outreaches. Kasi ini-empower po pala tayo ng pananatili po natin sa ating Panginoon Hesus Kristo. Diba? So yung tinutukoy po dyan, yung spiritual fruitfulness comes from allowing Christ to flow through us. So yung spiritual fruitfulness po kasi yan, fruit of the Spirit. At yung spiritual fruitfulness, nagmumula po yan kapag pinahintulutan po natin na si Jesus ang siyang mag-overflow sa atin. Tama? Na mag-overflow po sa atin ang fruit of the Spirit na nagmumula sa ating Panginoong Hesus Kristo. So yung self-reflection po natin dito ulit, is your life bear fruits that reflects Christ? Ang buhay ba natin ay nakikitahan ng bunga na nagre-reflect sa ating Panginoon? So yan po ay mga tanong na iniiwan ko po sa inyo para magkaroon po tayo ng self-reflection. Para tignan po natin, yung buhay ko ba? Nagre-reflect ba to? Nakikita ba ng mga tao dito na ang buhay ko ay nananatili talaga kay Kristo? O baka mamaya nakikita ng tao yung buhay ko malayo sa Diyos? Tama? So kailangan yan po ang makita. So dito po tayo maging aware mga kapatid. Kasi pag ito po ang nakita sa atin, baka unti-unti na nga po tayong napapalayo sa ating Panginoon. Ito po, slide po. Maging aware po tayo dito. Ito po ang dapat na pag-ingatan natin. Kasi kahit sa ating mga Kristiyano maaaring mangyari. Tama? Sabi po dito, hindi na nakakita ang gawa ng laman. Pakikiyakatid, kahalayan at kalasunan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang. Wala naman siguro makukulang sa atin. May makukulang ba dito? Ay, wala naman. Diba? So, hindi tayo sure. So, wala naman siguro makukulang. Diba? So, pagkapuot, tingnan natin yung mga to, bunga ng, ito, gawa ng lang ito, pagkapuot, pag-aaway-aaway, hindi normal talaga na tayo nakita na marami talaga aaway-aaway. Diba? Dapat makita sa atin talaga pag-ibig at pagkakaisa. Pagsiselos, pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. So, ito pinakamatindi po ito. Lahat po yan. Diba? Pa-slide ko po. Pagsiselos, pagkaingit, pagpatay. Pagsiselos, mukhang dapat ito yung mga asawa, walang selos eh. Yeah? Pagpatay, paglalasing at walang habas na pagsasaya at ibang katulad dito. Diba? So dito po tayo pinapag-ingat. Kasi baka mamaya, ang nakikita na po sa atin ng mga tao sa paligid natin, imbis na fruit of the Spirit, gawa na ng laman. Diba? At ang sabi dito, muli ko kayong binabalaan. Ito, warning ni Apostol Pablo. Sabi niya,
Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag po tayo maniniwala yung sa makikita po natin mga post sa Facebook. Di ba? Na, ay, pag nalasing, hindi naman pa, pwede naman, normal, hindi naman binabawal. Ano sabi dito? Di ba? Kasi meron ngayon, alam niyo po, gina-justify nila yung kay Pablo, yung sinabi niya kay Timothy, na huwag laging tubig ang inumin mo, inom ka rin ng kaunting alak. Hindi naman nila alam kung ano yung konteksto ng mga talata na yun. Di ba, lalo kadalasan po, nakikita ko gumagamit pa ito yung mga unbeliever naman, na hindi naman talaga nagbabasa ng Bible, maaaring nakita lang nila sa Facebook yun, nakishare na lang din. Kasi para ma-justify ang ginagawa po nila. Tama? So kaya na kasi ang klaro ng sinabi dito, muli ko kayong binabalaan. Ito ay isang warning. Hindi lang pala simple yung mga ganun. Sabi dito, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi magkakontra ang gawa ng laman sa fruit of the Spirit. Amen. Magkakontra po kasi yan. Na baka mamaya, imbis na fruit of the Spirit ang makita sa atin, ang nakikita na sa atin ng mga tao ay ang gawa ng laman. Mag-ingat po tayo. Di ba yung mga pagkakampi-kampi, pagbabaha-bahagi, pagsiselos, pagkaingin. So alam niyo po, mga kapatid, kahit dito po sa church, pwede po mangyari yan. Kaya nga binabalaan po tayo. Lalo si Apostol Pablo, posible po talaga na mangyari kasi binalaan niya po ang mga taga-Corinto. Kasi nakita niya po yung Church of Corinthians, mga kapatid, nakita niya talagang nagkakaroon ng division. Paano ba yung division na yan, Pastor? Ano ba yan? Naghiwalay pa sila ng church? Nagtayo sila ng panibago? Pastor, hindi po. Kapag tayo ay bumubuo na ng parang alyansa, mga kapatid, nag-create na po tayo ng division. Nang nagkakampi-kampi na po tayo, nag-usap-usap na tayo, na hindi naman tama, na hindi naman pala natin talaga natitiyak, so nagkakaroon na po tayo ng pagkakampi-kampi. Kaya maging maingat po tayo dyan. Kaya alisin po natin, Lord, kung may spirit po dito ng division in the name of Jesus, palayasin mo po ang espiritu na to sa aming mga buhay. Kasi makakasira po ng church, makakasira ng napakagandang samahan, makakasira ng relasyon ang mga ganitong gawa sa loob, hindi lamang sa loob ng simbahan. Kahit nasa pamilya, pwede makasira po yan. Tama? Kaya pinawarningan po tayo dyan dahil hindi po makakabuti ang mga gawa o ang mga gawa ng laman na to, kundi mas dapat i-desire po natin na mas lumago o mas maging makita sa atin ay ang bunga ng banal na Espiritu. Di ba? May pag-ibig ka, may kagalakan ka, may katyagaan, may kapayapaan, may kabakitan, kabutihan, pagiging maamo, long suffering, and ano ba? Pagpipigil sa sarili. So yan po ang dapat na makita sa atin instead na ang gawa ng laman. Amen? So pinapag-ingat po tayo po ay warning po sa atin. So sa panghuli po natin, ito po, the consequence of disconnection. So ano naman ang magiging dulot ng disconnection kay Jesus? Na kapag mas pinili po natin lumayo sa ating Panginoon Kristo. May dulot po. Kasi may mga tao po, mga kapatid, akala nila, normal lang na ayoko na mag-church kasi wala kung na lang ako, magpe-pray na lang ako sa sarili ko. Magbabasa na lang ako ng Bible sa sarili ko. Alam niyo po, kapag dinidisconnect po natin ang ating sarili sa church, dinidisconnect na rin po natin ang ating sarili kay Jesus. Tama po ba? Yes. Naniniwala po ba tayo? Amen. Yes, kasi yung church po, it is a body of Christ. Katawan ni Kristo ang church, kaya pagka dinisconnect mo ang sarili mo sa katawan ni Kristo, parang sinabi mo na, dinidisconnect ko na rin ang sarili ko kay Kristo. Tama? Basta ako magpe-pray na lang, sa bahay na lang ako. Hindi po totoo yung ganon. Huwag po natin laging kakaugalaan. Marami po akong nakikita lalo po sa Facebook at may mga nakakausap din po ako. Ay hindi, basta ang puso ko naman na kay Lord. No, kapatid ko, ang puso mo na kay Lord, sa tuwing araw ng linggo, handa kang pumunta sa church para papurihan ng Diyos. Amen. Ganyan po ang tao na ang puso ay na kay Lord. Amen. So ganyan po yun, mga kapatid. Kasi kung ang puso po natin wala kay Lord, ay hindi po talaga tayo handa na papurihan ng Diyos. Hindi po tayo sabik na makasama ang ating mga kapatid. Kasi ang
pagsasama po natin bilang mga magkakapatid, ito po ay pagsasama-sama ng iisang katawan ng ating Panginoon Kristo. Amen? So kaya maging handa po lagi tayo mga kapatid, huwag po natin i-justify ang mga ganong katulad ng nakikita natin sa marami. Na hindi okay lang naman basta nasa puso ko si Lord. Hindi po totoo yun. Wala po sa Bible nun. Kahit ilang ulit po natin basahin ang Bible, ilang beses ko na po natapos basahin ang Bible from Genesis to Revelation, wala po akong nakita na sinabi doon na salita ng Diyos na kung ayaw mo na mag-church, sabihin mo na lang na basta ang puso ko na kay Lord. Wala pong ganyan sa Bible. Kundi ang sinabi ng salita ng Diyos, huwag mong kaliligtaan ang mga pagtitipon. Dahil sa mga pagtitipon na yan, makakasama mo mga kapatid mo para magpalakasan kayo. Tama? Yan po ang nakita ko sa Bible. Hindi po yung na kay Lord naman ang puso ko. Tama? So kaya manatili po tayo, kung gusto po natin, stay connected to Jesus, stay connected to His church. Amen. Nananatili din po sa Kanya katawan. Amen? So ito po makikita natin. Yung disconnection kay Jesus, ang nagiging result po nito ay fruitlessness. Kung yung connection kay Jesus, pag tayo stay connected kay Jesus, nagiging mabunga tayo. Pag disconnected naman tayo kay Jesus, ang result naman nito, fruitlessness. Walang bunga. Ano po yung fruitlessness? The quality of being unproductive and unfruitful. Di ba? Nawawala po yung bunga na yan. Baka nagiging magagalitin na tayo, baka nagiging mainggitin na tayo, so nawawala na po yung bunga ng Espiritu. Ang nakikita na po sa atin ngayon ay ang gawa na po ng laman. Kasi hindi na po tayo connected. So ito po ang warning ni Jesus. Apart from me, we can do nothing. Kung hiwalay tayo kay Jesus, wala po tayo kayang gawin. Lalo sa mga bagay na spiritual. So disconnection from Christ leads to spiritual dryness. Diba? Na parang yung spiritual na buhay natin unti-unting bumabagsak. Kasi disconnected na po pala tayo. Hindi po natin napapansin. Pangalawa, unproductive life. Wala na po tayong gana sa mga gawain po natin. Kasi nadi-disconnect na pala tayo kay Jesus. Lumalayo na pala tayo sa ating Panginoon. Ang pangatlo, miss opportunities to glorify God. Hindi na po napaparangalan ng Diyos sa buhay natin kasi disconnected na po tayo kay Jesus. Amen? Kaya kapatid, para po sa self-reflection po natin lagi, nakikita po ba natin sa sarili natin na pagdating sa araw ng gawain ng Panginoon, lagi pong puspos ng kagalakan ng ating puso. Lagi po tayo may pananabik sa pagkakatipo natin dahil alam po natin na tayo ay tatanggap ng salita ng Diyos at tayo ay makakapagbigay ng papuri sa Panginoon. Sa ginagawa po natin pagtitipon na ito, naniniwala po kung napaparangalan ng Diyos. Amen? Diba? Ito po yung disconnection from Christ leads to spiritual dryness, unproductive life, missed opportunities to glorify God. So para po sa self-reflection, tingnan po natin to. May bahagi ba ng buhay natin ngayon na feeling mo dry na? Feeling mo unfruitful na? Yung spiritual mo ba ngayon? Feeling mo ba parang natatry na ang spiritual mo? Natitrain ka na? Kung feeling mo yung spiritual na buhay mo, natitrain ka na, simple lang. Katulad lang ng isang cellphone na para mag-full charge, kailangan i-charge. At ang ating pong source ng lakas o ng power natin, kailangan mag-charge po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi lamang every Sunday na makikinig po tayo. Basahin po natin lagi ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagbabasa sa salita ng Diyos, maa-uplift ang spirit po natin. Amen? So feeling pa natin, unproductive lives tayo na yung ating buhay parang wala na po tayong gana sa mga misyon ng Panginoon. Na parang kinatataparan na po natin ang mga outreaches, ang mga visitations, ang mga paghayo po natin, ang mga Bible studies po natin. Wala na po tayong gana sa mga ganyan. Kapatid, baka nagdadry na ang ating spiritual life. Baka unti-unti pala tayong napapalayo sa Panginoon. Tandaan po natin to. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ang ministry ang makakapagbigay ng bunga sa iyo.
Hindi dahil nananatili ka sa ministry, masasabi mo mabunga ang buhay mo ngayon. Masasabi mo lang na mabunga ang buhay mo. Kapag nanatili ka kay Jesus at nakita sa buhay natin ang bunga ng Espiritu. Lagi pa rin tayo may kagalakan sa mga gawain ng Panginoon. Na hanggang may pagkakataon po tayo, ilalaban at ilalaban po natin para makadalaw sa mga pagtitigo natin. Diba? Maaaring pagod tayo, pero hindi po dahilan ng pagod. Kung sinasabi natin na naniniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is our strength. Kung alam mo na sa pagpunta mo sa paggawain ng Panginoon, mapagmanunod ka sa buhay mo, ibibigay niya yung lakas na kailangan mo. Tama? Pero kung hindi ka naniniwala na the joy of the Lord is our strength, baka hindi po natin panghawakan. Kaya kapatid, kung gusto po natin na maging productive po ulit tayo para sa Panginoon, hanggang may pagkakataon ka, may lakas ka na ibinibigay ang Diyos, may oras ka, ibigay mo para sa Panginoon. Huwag mong sayangin. Huwag tayo mag-asay ng oras, kapatid. Malapit na po ang araw ng pagdating ng ating Panginoon. Yan po ang katotohanan. We are now living in the last days. Last hour na nga last minute na nga Sa dami na po ng nakikita nating pangyayari sa paligid po natin through social media. Di ba? Mga pangyayari na kung saan wina-warn na tayo ng Panginoon na kapatid, anak, maging handa ka na dahil malapit na ang oras ng pagbabalik ko. Tiyakin mo na sa pagbabalik ko, yung relasyon mo sa akin matibay. Yung relasyon mo sa akin matatag at hindi matumuwag. Di ba? Kasi sabi ng Bible, what shall a prophet of a man if he gain the whole world but lose his soul? Mamaya, sobra na tayo nagpapagal dito sa mundo. Pero yung relasyon na wala natin sa Panginoon, hindi po natin napapansin, unti-unti nang bumabagsak. Baka magulat na lang tayo isang araw. Nandun tayo sa sitwasyon na kung saan umayaw na talaga tayo sa pagpunta sa bahay-sambahan dahil nawala na ang apoy sa puso mo para maglingkod sa Diyos. Amen? Kapatid, kung piling mo may pagkakataon sa buhay mo, may bahagi sa buhay mo ngayon na nakadry ka, nagiging unfruitful ka, kinakausap na ngayon ng Diyos. Humingi ka ng lakas sa Kanya. Panatilihin mo na maging connected ka kay Jesus at humingi ka ng maraming bunga sa Kanya. Na maging magbunga ka muli para sa Panginoon. So, ano yung application nito? Ito ang application. Return to Christ and allow Him to restore and sustain you. Pahintulutan mo lang si Jesus na i-restore ang relasyon mo sa Kanya. Tama? Pahintulutan mo si Jesus na maibalik ang apoy sa puso mo para ikaw ay muling makapaglingkod sa Kanya. Pahintulutan mo si Jesus na ibalik ang sigla mo para sa mga gawain ng Panginoon. Amen? So, hindi po kasi natin kaya. So, para po sa pagtatapos natin, ito na po. Abiding in Christ, we receive spiritual life, bear fruit, and fulfill our purpose. Yung purpose ng Diyos sa buhay natin, dahil nananatili ka kay Kristo, mangyayari. Amen? Panghawakan mo lang ang kapatid. Apart from Him, we can do nothing of eternal values. Kung hiwalay tayo kay Jesus, wala tayong magagawa. Lalo na sa mga spiritual o sa mga eternal things. Hindi po natin papahalagahan kung wala tayo kay Kristo. Amen? So tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka po namin pinapapurihan at pinapasalamatan sa mensahe na inihayag mo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, dahil minsan pa pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na ang tunay na pagiging mabuhay, Panginoon, ay sa pananatili lamang sa iyo. Lord, kaya po namin nagagawang magtiis sa anumang paghihirap, mga pagsubok, Panginoon, hindi dahil magaling kami, Panginoon, kundi dahil pinapalaki
Ipalakas mo lamang kami, Panginoon. Na kaya po pala kami, Panginoon, may kagalakan na makapaglingkod sa iyo. Hindi dahil gusto lang namin, Panginoon, kundi dahil ito po ay bunga ng Espiritu na sumasa amin ngayon. Kaya pala, Panginoon, may kagalakan po kami na makipag-participate sa mga pangangailangan po dito ng church, Lord. Makibahagi sa pangangailangan ng church, Panginoon. Dahil po pala, Panginoon, ibinibigay mo ang bunga na ito sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng ito. Kaya Lord, huwag mo po hayaan, O Diyos, na mawala ang apoy sa aming mga puso, Panginoon, upang ikaw ay paglingkuran. Bagos, Lord, lagi mo pong pag-alapin ang apoy sa aming mga puso, Panginoon. Huwag mo po hayaan, O Diyos, na makaranas kami ng spiritual dryness, Panginoon, na pagiging unproductive, Panginoon, na kami, Panginoon, mamiss namin ang opportunity, Panginoon, na ikaw po ay aming maparangalan sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, ang oras po rin, hayaan mo po, Panginoon, na patuloy, Lord, magbunga sa amin, Panginoon, makita sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu. Hindi po ang mga gawa ng laman na kung saan, Lord, may pag-aaway-away, may selos, Panginoon, may pag-iging, Panginoon, may pagkakampi-kampihan at pagkakabahang-bahagi, Panginoon. Lord, lahat po ng gawa ng laman, Panginoon, alisin mo po ito sa ating Panginoon. Palitan mo po ito ng bunga ng banal na Espiritu. Kaya Lord, salamat. I declare, Lord, na ang church na ito, Panginoon, ay church na kung saan, Panginoon, mangingibabaw ang pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon. And Lord, I declare in Jesus' name, Panginoon, ang lahat ng divisions, Panginoon, mga nag-create ng divisions sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ito po ay magwawakas lahat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Mapupuno ng pagkakaisa, Panginoon, ang bawat isang naririto, Panginoon. Na kung saan, Lord, sa tuwing kami po, Panginoon, ay may nakikita ang pangangailangan ng aming church, Panginoon. Lagi pong may kagalangan ng aming mga puso, Panginoon, upang makibahagi sa mga pangangailangan na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Huwag mo po kami bigyan ng puso, Panginoon, na laging nagko-complain sa iyo, Panginoon. Bagkus, Lord, alisin mo yung complaint sa puso namin, Panginoon. Palitan mo po ito ng kagalakan na nagbumula sa iyo. Thank you so much, Lord God. And Lord, I declare, Panginoon, in Jesus' name, na ang puso ng bawat isang naririto ngayon, Lord, na may kagalakan para po makibahagi sa pangangailangan ng iglesia nito. I declare, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Kung saan mo po kami gagamitin para po dito sa aming church, Panginoon, i-bless mo po kami, Panginoon, upang yung blessing na ito, Panginoon, ay mag-overflow, Panginoon, sa aming mga buhay. At maging handa rin kami, Panginoon, na kapag kami ay pinagpala mo na mag-overflow ang pagpapala na to, hindi lamang namin sasarilihin ang pagpapala na to. Because Lord, bubuhos ang pagpapala mo tuloy-tuloy sa aming Panginoon at mag-overflow din to tuloy-tuloy, Panginoon. Hindi lamang sa aming church, Panginoon, hindi lamang sa aming mga kapatid, kundi sa mga tao sa paligid para namin, Panginoon, na nangangailangan ng pagpapala. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.